Kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New KD16 mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ayon kina Ramona Shelburne at Kendra Andrews ng ESPN, 2 linggo bago umalis si Klay Thompson, nagpresenta ang kampo ni Thompson ng huling offer sa Warriors. Isang 2 taon na kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang $20 million kada season. Ang sagot ng Warriors ay nanatiling pareho sa kanilang kagustuhan sa nakaraang mga taon, at ito ay ang hindi namin ito magagawa. Sa huli, nagpasya si Thompson na iwan ang Warriors at pumirma sa Dallas Mavericks ng 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $50 million. Ang hakbang na ito ay nagmarka sa pagtatapos sa kanyang mahigit 1 dekadang pananatili sa Golden State, kung saan nakamit niya ang 4 na NBA titles at 6 na NBA Finals appearances. Bago magsimula ang nakaraang season, iminungkahi ng Warriors ang 2 taon na nagkakahalaga ng $48 million na extension kay Thompson. Gayunpaman, tinanggihan niya ito. Naniniwala na siya ay mas mataas pa ang halaga at sumugal na mapapatunayan niya ito. Sa kasamaang palad, naranasan ni Thompson ang isa sa kanyang pinakamasamang season ayon sa istatistika. Nagtapos siya sa season na may average na 17.9 points kada laro ang ikatlo sa pinakamababa sa kanyang career, na may 3.3 rebounds at 2.3 assists. Ang kanyang shooting percentages ay hindi rin maganda, na may 43.2% mula sa field at 38.7% mula sa 3-point range, ang ikalawang pinakamasama sa kanyang career. Ang Warriors na nahaharap sa pinansyal na paghihirap ay hindi maipaliwanag na matugunan ang mga hinihingi ni Thompson sa kontrata. Sa nakalipas na 3 season, nagbayad sila ng higit sa $510 million sa luxury taxes, kasama ang higit sa $176 million nung nakaraang season lamang, na nagresulta sa isang nakakadismayang ika-10th place sa Western Conference at early exit sa play-in tournament. Ang malaking luxury tax burden at ang hindi magandang performance ng team ay nagpalala sa sitwasyon, kaya't mahirap para sa Warriors na tanggapin ang mga hinihingi ni Thompson. Si Thompson, na naghahanap ng bagong simula at bagong oportunidad, ay pinili na sumali sa Mavericks. Ang desisyong ito ay nagbigay daan sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa ibang lugar, kung saan umaasa siyang muling mapaganda ang kanyang performance at makatulong sa isang team na may playoff aspirations. Bagamat ito ay isang bittersweet na pagtatapos sa kanyang panahon sa Warriors, ang pag-iwan ni Thompson ay nagmarka sa isang bagong kabanata para sa kanya at sa Golden State franchise. Ngunit ngayon, ibinalita na hindi pala natuwa sina Klay Thompson at Draymond Green sa pagbibigay ng Warriors ng contract extensions kina Jordan Poole at Andrew Wiggins. Ayon sa ulat ni Ramona Shelburne at Kendra Andrews, sina Klay Thompson at Draymond Green ay hindi natuwa ng pinatupad ng Golden State Warriors ang contract extensions para kina Jordan Poole at Andrew Wiggins. Nang bumalik si Thompson sa lineup noong 2022, bumalik si Poole sa bench role. Sa kabila sa kanyang kahangahangang performance bilang starter sa kawalan ni Thompson, ang transisyong ito ay nagdulot ng tensyon. Pinalala pa ng desisyon ng Warriors na bigyan si Poole ng 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $140 million at si Wiggins ng 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $109 million. Ang hakbang na ito na ginawa noong summer matapos manalo ang Warriors sa 2022 NBA Championship ay hindi ikinatuwa ng mga veteranong sina Thompson at Green. Nararamdaman nila na sila ay nabaliwala at hindi nirerespeto dahil mukhang mas pinapabora ng organisasyon ang mas batang mga players kaysa sa mga veteranong naging instrumental sa tagumpay ng team. Pagdating ng 2024, ang sitwasyon ng Warriors ay nag-evolve ng malaki. Si Jordan Poole ay na-trade sa Washington Wizards kapalit ni Chris Paul matapos lumitaw ang mga chemistry issues na pinatindi ng infamous na practice punch mula kay Green kay Poole. Si Wiggins, samantala, ay nahirapang ulitin ang kanyang peak performance mula sa mga nakaraang season. Ang desisyon ng Warriors na mag-focus sa mas batang mga talento ay hindi nagbunga sa inaasahang long-term stability. Ang paglisan ni Poole at ang kasunod na waiver ni Paul, kasama ang pag-alis ni Thompson, ay nangangahulugan na ang team ay nawalan ng mahahalagang assets na walang gaanong bumalik na kapalit. Si Draymond Green naman ay nakakuha ng extension, pumirma ng 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $100 million noong nakaraang season, na nagtitiyak sa kanyang patuloy na presensya sa team.
Gayunpaman, si Thompson na naramdaman na siya ay undervalued, ang mga bunga ng mga desisyong ito sa kontrata ay naglalabas ng mga komplikasyon sa pagbabalanse sa mga pangangailangan ng mga established stars ng isang team at ng mga umuusbong na talento. Dahil natitiyak na may mga nasaktan sa lumabas na balitang ito, ang Warriors sa kanilang pagtatangkang bumuo ng isang future-proof na dynasty ay nagkaroon ng malaking internal strife at roster instability. Ang panahong ito ay nagmarka sa isang hamon na kabanata para sa prangkisa habang kanilang tinatahak ang pag-alis ng mga mahahalagang players na minsang bumuo ng backbone sa kanilang championship success. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, habang kamanghamanghang pinanatili ng Gilas Pilipinas ang kanilang pag-asa na makapasok sa paparating na Paris Olympics sa nakaraang ilang araw dahil sa kabayanihan ni Justin Brownlee, malinaw na sinabi ni Coach Tim Cone ang game changer na pinaniniwalaan niyang nasa kanyang kamay. Noong Miyerkules nang buksan ng Pilipinas ang kanilang Olympic qualifying tournament sa Riga sa pamamagitan sa pagpataob sa world number 6 Latvia na mayroon ding home advantage sa isang 89-80 upset, pinangunahan ni Brownlee ang laro na may pinakamataas na 26 points, 9 na rebounds at 9 na assists. Isang araw pagkatapos, ang 36-year-old ay nagtala ng 28 points, 8 rebounds at 8 assists habang nagrally ang Gilas mula sa mabagal na simula bago natalo sa huli sa 96-94 sa Georgia, na kung saan ang close game loss ay sapat na upang makita silang magtagumpay sa hindi inaasahan sa semifinals ng OQT, kung saan makakaharap nila ang Brazil sa linggo. Kilala ni Con si Brownlee dahil sa kanilang pagsasama sa Philippine Basketball Association kasama ang Barangay Ginebra at nagbahagi ng 6 na kampyonato mula pa noong 2016. Ngunit kung naging matagumpay ang unang pangarap na karera ni Brownlee ayon sa pakiramdam ng coach ng Gilas na nararapat nito, maaaring hindi nagtagpo ang kanilang mga landas. At ang buong bansa ng Pilipinas ay maaaring walang mapapasalamatan na naturalized forward para magbigay ng pag-asa na maabot ang Olympic Men's Basketball Tournament sa unang pagkakataon mula 1972. Nasabi ko na ito dati, may isang tao sa NBA na na-miss ang taong ito, Brownlee, sabi ni Con sa post-game news conference pagkatapos sa pagkikita nila laban sa Georgia nitong Biyernes. Hindi sila nakafocus, dapat nakita nila itong taong ito. Hindi siya dapat napunta sa Pilipinas, dapat nasa NBA siya. Siya ay isang big moment na player, paulit-ulit na niyang napatunayan yan. Ang ginagawa niya dito sa tournament na ito ay hindi sorpresa kung ano ang nakita natin sa buong karera niya sa Pilipinas. Siya ay dominante doon, nagsasagawa siya ng perpekto at palaging nakatutok. At kapag siya'y agresibo, walang mas magaling kaysa sa kanya. Matapos maglaro ng college basketball para sa New York City-based St. John's Red Storm, si Brownlee ay hindi napili sa 2011 NBA Draft at karamihan sa unang bahagi ng kanyang karera ay ginugol niya sa NBA Developmental League, ngayon ay G League. Lumahok si Brownlee sa 2013 NBA Summer League para sa New York Knicks at pumirma ng kontrata para sa paparating na season, ngunit matapos ma-waive, si Brownlee ay sa huli naglaro sa Europa bago mapunta sa Pilipinas, kung saan nakamit niya ang napakalaking tagumpay. Ibinahagi ng Gilas coach ang kanyang paniniwala na ang malaking bahagi ng impluwensya ni Brownlee ay nagmumula sa kanyang kakayahan na palakasin ang mga nasa paligid niya. Ito rin ay isang damdamin na sinuportahan sa mga nakaraang araw ni Kai Sotto na tinawag siyang ang Michael Jordan ng Pilipinas, habang sinabi ni Dwight Ramos na si Brownlee ang pinakamahusay na teammate na nakasama niya kailanman. Habang ang kanyang mukha ay nagbigay ng isang mahiyaing ngiti ng tanungin tungkol sa mga papuri, sumagot si Brownlee, "Talagang pinahahalagahan ko ang papuri mula sa parehong mga tao. Lagi kong ipinagmamalaki ang pagiging isang mabuting teammate. Sinusubukan kong magkaisa sa mga kasama, subukan na hayaan silang maipakita kung sino sila sa court, at subukan na maglaro kasama ang mga tao at maglaro rin sila kasama ako. Excited kami na nandito. Kailangan naming magbigay ng malaking credit kay Coach Tim. Gumawa siya ng mga mahusay na pagbabago para sa amin sa laro upang maibalik kami at magkaroon kami ng magandang ritmo. Sa kabuuan, nasasabik lang ako na makapasok sa semis." Para naman kay Coach Tim, sinabi niyang sinadya na nila ang pagkatalo sa huli laban sa Georgia. "Nagkaroon kami ng pagkakataon na gumawa ng 3 points sa dulo upang subukan na madala ito sa overtime. Ngunit naramdaman namin na ayaw naming bigyan sila ng pagkakataon na subukan na palawakin ang kalamangan sa overtime," sabi ni Coach Tim.
Bagay na baka magmilagro pa ang Georgia at magkaroon pa ng 19 points deficit. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.